guys! For today's vlog, ayan, pag-aaralan naman natin po ang itsura ni Frozen Sakura. Ayan, yan naman ang ating variety na i-flex for this vlog. Ang ganda-ganda po ni Frozen Sakura, promise. At ngayon po, ay pakikita ko sa inyo yung kanyang bulaklak. Ayan, doon sa mother plant namin sa likod, may nakita akong bulaklak nung isang araw. Hindi ako makapag-vlog dahil may ginagawa ako. So, tingnan ko ngayon kung fresh pa yung bulaklak or palipas na. Tara, samahan po ninyo ako. Ayan yung pinagmula ng Frozen Sakura namin ay nandito sa kalikod-likuran. Maliit na grafted lang po siya. Nung nakaraang vlog natin ay naisama na natin sa mga na-feature natin yung Frozen Sakura, kaya lang medyo last na ng video. Kaya hindi masyadong napanood mabuti ng iba. Pero sa mga nakapanood, talaga nagagandahan sila. Kaya ngayon hanapin natin yung pinagmula ni Frozen Sakura dito sa mga mother plant ko. Ayan. Ito lang, maliit na to, ang aking Frozen Sakura. Ito yung mother plant ko ng Frozen Sakura. Ayan, nakita ko nung isang araw. Ay, ito, yung bulaklak na to, ang nakita ko, palipas na siya. Ganyan po ang itsura niya. Ayan, nakababa na siya. Nakaganyan na siya kapag palipas na. Pero yung mga bagong bulaklak po niya, ito, tingnan nyo. Wow! O parang skin tone ng dating, kakulay ng palad ko. Very light pink po siya. Very light pink. Ayan, ganyan si Frozen Sakura. Ito po yung nag-iisang mother plant ko na Frozen Sakura. Dito po ako unti-unting kumukuha ng sanga na pang-graft. Ay, ito pa, bandang likod niya, may maganda siyang bulaklak. Ang tagal ko na pong pinahahaba ng sanga na to para makaipon ako ng sanga na pang-graft. Ang tagal ko nang pinahahaba, mahigit 1 taon na yata sa amin tong mother plant namin na to, ng Frozen Sakura. Ayan siya, oh. Very light ang pagka-pink. Tapos kung titingnan mong mabuti yung bracts niya, hindi isang kulay lang. Para siyang tricolor na may nire-release siya na ibang kulay. Ayan o. Parang may yellowish sa loob. Ayan. Parang may yellowish yung loob niya. Hindi masyadong kita dito sa camera. Pero sa personal, maganda po siya. Parang yellowish yung loob. Then, yung papunta sa tip ng bracts niya ay light pink. Ganun po yung itsura niya. Ayan, may kwento po itong Frozen Sakura na to. Yung anak ko po kasi, si Admin Ann, ay mahilig maglilibot. Ayan. Minsan may pinuntahan silang isang garden. Sabi ko, dumaan ka nga doon, humanap ka ng variety na wala pa tayo. Tapos, maganda siya. At magandang ipang-graft. And then, doon na nga po yung kwento. Ito po yung nakita niya. Sabi niya, Mami, parang pink patch siya. Pero kakaiba siya sa pink patch. Mas unique ang itsura niya. So, ito nga po yung binili niya. According po dun sa seller, galing daw po ito sa Sakura Belacan. Yes po, nag-iba ng variegation si Sakura Belacan and then ipinang-graft nila. So, ito po yung nabuhay. First propa daw po nila ito. First propa. Pero ang tagal na po na sa amin ito, mahigit 1 year na. Hindi siya nakakahaba kasi pinanggagraft ko po siya. Ayan, pero konti pa lang po yung nagagrap ko kasi syempre hindi naman lahat nabubuhay, hindi naman ako ganun kagaling. So ito pinahahaba ko, ipanggagrap ko naman sa malaking RS. Pag nakagrap siya sa malaking RS, noon tayo makakabilis, bibilis ang pagdami. Kasi mas mabilis magpahaba sa malaking RS. So yun nga po yung kwento, first propa daw ito nung malaking garden na pinuntahan nila. So ayan. Hindi ko alam kung nakapagbenta na sila sa iba. Kung meron man, sigurado konti pa lang yung meron ito. Hindi po natin pwedeng ipa-rooted ito kasi limited nga po yung sanga. So magpaparami muna tayo. Ang tagal ko po nitong pinahaba.
bago ko nakuhanan ng pang-graft. Kaya sa ngayon po, meron kaming pa isa-isa yata na nabubuhay, ganon. So gagawin muna naming mother plant. Etong si frozen sakura para maparami natin. Ayan. So eto yung pinagmulan sa akin ay frozen sakura. Meron po kasi nagme-message, may nagme-message nagtatanong ng origin ni frozen sakura kasi malamang ay hindi pa nga siya ganun kalat sa ating lugar, kung saan ay kanang galing, baka pwede rin sila magkaroon. So hindi ko pa po ito kayang ibenta dahil ipanggagrap ko nga sa malaking RS. Ayan, at pag nakarami po tayo, don't you worry, magbebenta rin po talaga tayo ng ganito. Yun naman po talaga ang dahilan kaya tayo nagpaparami para tayo ay makabenta. Yan, puntahan po natin yung isang grafted ko, na-graft na, and then nakahaba na yung sanga, and then nakuha na namin ng pang-graft ulit sa iba pang puno, iba pang RS. Kaya tingnan po natin kung ano yung itsura niya. Ayan, ito po yung nabuhay na namin na frozen sakura. Kung napapansin niyo, putol na yung mga sanga niya compared dun sa last time na na-vlog ko siya. Kasi nakuhanan na po namin to ng pang-graft sa iba pang RS. So, hindi pa po muna natin to ibebenta. Paparamihin pa po muna natin para, ayan. Kasi pag binenta na natin agad, mapuputol na yung chain. Hindi na siya dadami, hindi ko na siya mapaparami. So, hindi muna natin siya bebenta. Kasi tingnan nyo po, ang ganda, sabi ko nga doon sa last vlog ko, para siyang balat ng itlog ng pugo. Marami siyang dot-dot. Si Pink Saya po ay, tsaka si SSB White ay green and white lang. Ito po, green and white, and then may mga dot-dot siyang maliliit. Yun, ganun po ang itsura niya. Ang ganda-ganda po ng variegation, yung pattern ng variegation ng dahon niya ay maganda, talagang attractive, maganda sa mata. Tapos yung punsangan niya ay parang katulad ng sanga ng pink patch. Ayan. Pero pag malaki pala yung RS niya, mabilis siyang humaba. Sigurado pag na-grab ko to sa Giant, ay mas mabilis pa siyang hahaba. Tapos ganyan po, kapag malaki yung RS niya, lumalaki rin yung kanyang mga sanga. Aside from mabilis humaba. Tapos ang tinik po niya, ang talim ng tinik niya. Ayan, ang lalaki. Ang lalaki ng tinik niya, oh. Ang lalaki. Pero kailan lang ito nakuha na ng pang-graft, kailan lang naputol yung sanga nito. Pero tingnan nyo, ang dami ng suloy. Sabi, suloy daw tawag. Ang dami ng nodes. Ayan, ang dami ng nodes. Ang dami ng umuusbong doon sa pinagputulan. So, ibig sabihin, mabilis siyang lumago kapag nasa malaking RS. Yan. So, pag nilagay natin to sa mas malaki pang RS, mabilis natin tong mapapalago. Ayan. Yan o, dami ng suloy. So, mabilis siya talagang lalago. At sigurado ang bulaklak nito ay every nodes din. Kasi mabilis magkaroon ng usbong yung nodes niya. Sigurado may bulaklak din yan pagdating ng summer. Yan. Ang orientation ng sanga niya ay neutral lang. Hindi pa baba, hindi pa taas. So, palapad lang siya. Tapos, matigas yung sanga niya. Matigas. Makinis din po yung balat. Tapos, malalaki yung tinik. Ayan siya. Frozen sakura po. Galing po daw to sa Sakura Belacan. So, yan po ang aming frozen sakura. Tingnan nyo po ito, nakalbo. Hindi ko alam sa anong dahilan nakalbo. Nalagas yung dahon niya. Then, tingnan nyo, nagkaroon na siya ng mga ayan, sprout in every nodes. So, pabor lang, okay lang, nakalbo siya. Mabilis naman pala siyang mag-sprout. Ayan, oh, ang ganda ng dahon. Wow. Ang ganda. Ang dami pang sanga. So, next time na may time tayong mag-graft, ay uubusin natin to at ipanggagrap natin. Wala na kasi kung RS na pwedeng igrapan. Hihintayin ko pang mabuhay yung RS ko dito. Hinihintay ko po kasi maging stable yung RS bago lagyan, bago i-grap. O diba, kakaiba yung dahon niya.
Ang ganda talaga niya. Lalo na yung bulaklak niya sobrang sarap sa mata pagka light ng pink niya. Yan, hindi po natin to bebenta muna ha, paparamihin po muna natin to. At ang maganda pa sa kanya, ito pa isang maganda sa kanya, nagkakaroon din siya ng albino. Ayan o. Kumukunti yung green niya. Umuunti yung green sa pattern ng dahon niya. Nagiging puro parang light yellow yung dahon niya. And soon, magiging pure white yan. Ayan, kasi nababawasan po yung nababawasan yung green. Kung magaling po kayong mag-graft, ako kasi hindi po ako makabuhay ng ganitong mga albino mga variety na nag-albino. Kinukuha ko pinanggagraft ko, hindi pa ako nakakabuhay. So kung magaling tayong mag-graft, kapag ito kinuha natin, panibagong klase ng variety naman yan. Kasi iba po yung pattern ng variegation. Kapag pinanggraft nyo at na-maintain nyo yung ganyang pattern, o meron na kayong kakaiba. No, so panibago, bibinyagan nyo, ipapangalan nyo naman sa inyo. Ganun po. Kung ma-maintain po, kung kapag ginrap mo siya, pag nabuhay siya, ma-maintain yung pattern ng variegation na yan, na iba kaysa dun sa mother plant niya, sa pinanggalingan niya, pwede na gawing ibang variety naman. Pero kapag bumalik po, pag nabuhay siya, bumalik sa talagang variegation niya, ay hindi siya pwede. So ito lang po, nagkataon lang po na ito ay nakuha nga nila sa Sakura Belacan, and then nung mabuhay nila na-maintain yung kakaibang variegation. So ayan, kapag po ito may pagkakataon po na magbabago yung variegation niya, katulad nito. Kapag hindi nyo nagustuhan yung variegation niya, pwede nyo siyang i-cut para huwag na siyang magtuloy. Para manatili yung magandang pattern ng variegation, kapag pumapangit, dumadami pagka-green, ika-cut natin. Ganun po yung ginagawa namin. Inaalis namin yung pangit yung variegation para ma-maintain yung magandang variegation. Yung magandang pattern. Ayan, so ganyan po. O yan ang dahon. Para siyang sa malayo, para siyang variegated talisay. Parang ganun po sa malayo. Ayan. Wala po siyang ibang kulay kasi nga first propa pa lang daw nila to. So wala pa kung nakikitang halimbawa may ibang kulay ng bulaklak ng ganitong frozen sakura. Wala pa po. So eto pa lang po. Kapag nag-search ka po ng flower ni frozen sakura, wala ka rin pong ma-search. Kasi nga, ay hindi pa kalat yung variety na to. Ayan, although taon na sa amin to, bago ko napahaba at naipang-grap. Kasi nga, maliit yung RS na pinag-grapan, matagal siyang humaba. Tsaka nung una, ipinanggagrap ko siya, hindi ko nabubuhay. Kasi mura pa yung sanga. Nung gumulang siya, at tsaka lang ako nakabuhay. So, ito po, marami na po kami nakuha sanga dito. Marami nang naipang-graph. So, eto sana makarami na tayo. At kapag nakarami na, doon po tayo mag-i-start na magbenta. Okay po, thanks for watching and see you on our next vlog. Ayan. The beauty of frozen sakura. Ang ganda-ganda niya.